Matagal na namin gusto magkaanak ng asawa ko. Hindi lang talaga kami makabuo, kaya naisip ko, malay mo, sa'yo makabuo kami. Ano? Good morning! Happy Friday, party people! Tunghayan muna natin ang pinagdadaanan ni Dulce ng San Juan. You have a problem, No Dulce? problem. Eto na. Magandang umaga, DJ Macho Bibo at DJ Maki Rena. Ako si Dulce, 55 years old, taga San Juan City. Mare at pare, 27 years na akong may asawa. Pero nag-iba ang kapalaran ko ngayon, mare at pare. Aminin kong ako'y nagtataksil sa asawa ko sa edad kong itong 55. Nagkaroon ako ng boyfriend ngayon, maliban sa ako'y may asawa. Siya si Arthur. High school batchmate ko siya. Noong December kasi, Maki Bibo, nagkaroon kami ng Christmas party at reunion ng mga kabatch ko nung high school. Doon kami pinagtagpo ulit ni Arthur. Alam nyo, mare at pare, nung high school kasi, crush na crush ko si Arthur. Dahil isa siya sa mga gwapo sa batch namin noong high school. Nakaka-relate ata si Mare. Nung ding mag-Christmas party reunion nung December, naging close kami ni Arthur buong gabi. At nag-usap kami na pagkatapos ng party at reunion namin, magkita kami ulit. Pumayag ako, Maki Bibo. Nakipagkita ako sa kanya. Hindi lang basta nagkita kami ni Arthur, hindi na namin napigilan ang mga sarili namin sa isa't isa. Mare at pare, sa edad kong itong 55, pinagkatiwala ko ang katawang ko sa high school batchmate kong crush na crush ko noon. At napatunayan kong kahit may mga edad na kami, nasa kondisyon pa din si Arthur. Agoy! Butelag pa! Kaya nga, Diyos ko nasa kondisyon pa din si Arthur, mare at pare. Talo pa niya ang binata sa performance level. Goy. Itinago ko ang lahat ng ito sa mister ko ngayon. Ang sabi ni Arthur, handa siyang iwanan ng asawa at anak niya para sa akin. Ay. Basta ganun din ang gawin ko. Ganda. Hiwalayan ko ang mister ko at mga anak. Hindi pa naman daw huli ang lahat sa aming dalawa kahit may edad na kami. Pwede pang mahanap namin sa isa't isa ang tinatawag the that's what you call forever. Akala ko happiness. Pwede pang mahanap namin ang forever sa piling ng bawat isa. Sana madamayan nyo ako, mare at pare, mga kapitbahay, sa kung paano ang desisyon sa gagawin ko. Maraming salamat, lubos na gumagalang at nasasarapan. Agoy. Gusto ko yun. Dulce ng San Juan City. Mga kapitbahay, tulungan niyo naman ako. Damayan natin ang kapitbahay nating may pinagdaraanan sa buhay. Sa kanyang kapanapanabik na pelikulang ibang klaseng sarap ang nalasang. Mr. DJ, ipasok mo na. Ito na yun. Arthur? Ang haba naman ng kamay mo. Naglalakad ka pala, kumakatok ka na. I-check ko kung kahoy lahat. Kahoy pala lahat. Arthur! Kahoy nga lahat. Walang bato. Baka marinig kami dito. Arthur! Saan ba dito? Lahat yata kahoy? Arthur? Arthur, mahal ko. Andito na ako. Uy, Dulce. Ay, salamat naman. Matagal ka ba naghintay? Oo, mag-iisang oras na kitang hinihintay. Saan ka ba galing? Chinek ko kasi kung bato ba puro kahoy pala lahat dito. Ay, nakakaloka. Naku, pasensya ka na, mahal. Humanap pa ako ng tiyempo para makatakas sa mister ko. Tsaka, tumaya pa ako sa loto, sayang naman. Sa loto? Oo. Naniniwala ka bang mananalo ka dyan? Taya ka ng taya? Oo naman! Malay mo, pag tumama ako sa loto, sa 5-star hotel na tayo, lagi makikita, hindi dito sa kahoy lahat ang pader. Kaya nga, maraming surot dito. Ay,
Hotel ba to eh? Parang apartel lang ito. Alam mo, ako, kahit hindi na ako tumaya sa loto, nakapiling na kita eh. Ay. Daig ko pa, mahal. Ang tumama sa loto. Ikaw talaga. Sa sobrang sarap na. Ano ba Sa sobrang sarap na. Nalalasap ko pag... Ano ba? Dali lang. Ano? Asim. Ano ba? Ano ba? Ang asim mo, mahal, pero ang sarap. Ang sarap ng Mag-shower na nalalasap lang tayo ko pag mamaya. Pag nagkasama kita. Oo. Uy, talaga ba? Oo, ganun ang nararamdaman ko lagi. Ako din naman, Arthur. Ano ba ito? Kung kailan naman nagkaedad na tayo, saka pa ako na in love sa'yo. Pareho na tayong pamilyadong mga tao, pero ayoko matapos tong nangyayari sa atin dahil Ako din naman eh. totoo ang sinasabi. Sobrang kakaibang sarap. Ang nalalasap ko sa piling mo, Arthur. Gusto kong matikman ulit. Gusto mo ba? Ipatikim mo sa akin ngayon. Sige na. Kung mag-alala. Ay, ano yan? Ubarin na natin to. Uy, nakuha ka. Aray, ano ba ito sinira? Wala akong damit. Ubarin na natin to. Pinunit. Huwag kang mag-alala, mahal. Wala tayong sasayanging oras ngayon. Halika na. Gaya ng dati. Doon tayo sa shower. Agoy, kalami naman talaga, mahal ko. Gusto ko yan, mahal ko. Doon tayo sa banyo, ha? Shower me with happiness. Bakit ba? Ano? Mahal ko. Dulce. Ayos ba, mahal? Ginawa natin? Oo naman, mahal ko. Feel na feel ko. Agoy. Mahal, alam mo ako, desidido na ako. Handa akong iwanan ng misis at pamilya ko. Gusto ko, Dulce, tayo na magsama. Ha? Sana ganun din yung gawin mo. Alam ko kaya mo namang iwanan ng mister mo at pamilya mo. Ako na lang ang piliin mo. Sandali lang, seryoso ka ba? Oo. Sa edad nating ito, malapit na tayo mag-senior. Gusto mo hiwalayin natin mga asawa natin? Uy, teka lang naman, Arthur. Ikaw ang bahala. Basta, hihintayin kita. Kahit anong mangyari. Agoy, talaga ba? Pang-amateur yan ah! Pang-amateur singing contest, narinig ko yan. Parang pang tawag ng tanggalan ng damit. Tawag ng tanggalan ng damit. Winakwak ang damit ni Dulce. Dapat pala, Dulce, direct yung inanong mo. Oo nga. Ngabi ka naman. Ay! Dapat hindi yan. Dapat Dulce. Tira-tira Dulce. Dapat ganon. Ayan si Maring Dulce ng San Juan City, 55 years old, nakalasap ng ibang klasing sarap sa edad niya, mga kapitbahay. Ilan taon? 55 years old. Ayan na naman, Oh, 55 years nasa old. kainitan pa yan. Agoy, giatay. Nangyari po si daw yung Dulce. Maring. Oo. Nag-reunion kayo ng mga batchmate mo noong December. At pinagtagpo ulit yung katawang lupa ninyo ng crush na crush mo nung high school kayo. Si Arthur. Nakaka-relate talaga si Mare. Ano ba yan? Ay, di pa naman ako senior ah. Pero mga ganyan, ano, yung hindi pa rin nagbago yung mga datingan ni Arthur, Mare. Ni Ganun pa rin, Maring makisig pa rin. Correct, Mare. Yung dati niyang crush, ganun pa rin naman ang Nung high itsura at school. bumalik ang kanyang pagkagusto doon kay Arthur. Si paring Arthur. Kalbo na ngayon, pero okay. Kalbo na, pero umaariba pa. Gabi ka naman sa kalbo, Macho Bill. Kalbo man, Kalbo pero na talaga kayo. namang umaararo pa ha. Matindi si Arthur. Kaya nga, Mare, eto na. At nalasap mo ang ibang klaseng sarap dahil pagkatapos ng Christmas party reunion nyo, nag-usap pa kayo, nagdesisyon kayo pero na magkita pa ulit, masundan pa yung closeness ninyo. Okay. Ayan na, may nangyayari na sa inyo. Ayan. Ang lalandi ninyo, sarap yung kurti sa singit. Si Arthur desidido na naiwanan yung pamilya niya para sa'yo, Dulce, ang ganda mo. Ikaw na lang ang Teka lang. ikaw na lang ang kulang. Ikaw na lang ang hinihintay niya magdesisyon. Nito lang sila nagkita, tapos yun na agad ang Grabe desisyon naman. niya. Oo, Mare. Iwanan na agad yung pamilya para lang dun kay Dulce. Kasi alam mo, may pinagugutan si Dulce, Mare. Crush na crush na dyan to nung high school, Mare. Crush lang mo, wala mo pala kayong relasyon dati. Crush Grabe lang.
Oo, 55 years old. Alam mo. May ganyan ako dati. Crush na crush ko nung high school. 55 years old? Hindi. Nung high school, di ba nag-reunion kami? Crush na crush ko nung high school yun. Pero nung nag-reunion kami, parang, ay, anong itsura nito ngayon? Pero iba. Oo. Iba na. Sabi ko, ba't dati crush na crush ko ito ngayon? Parang naririmarim ako sa itsura. Grabe naman. Nagbago yung itsura niya. Doon ko na yun nalaman Parang na. ganun, Mare, parang Doon ko napagtanto na crush talaga. Infatuation lang kami. high school kami, kamukha to ni Tom Cruise. Oo. Ngayon, pakokay na. Pakokay na, charot. Dati mukha ni Tom Cruise. Ngayon mukhang gutom. Agay, giatay. Damayan natin si Mare. Narimarim talaga ako. Gwapo-gwapo Nung high dati. school kami, kamukha to ni Raymond Lauchenko. Ay, ngayon. Mukhang singkong, lukot-lukot na. Ay, nako. Eto na, yung mga dumadamay na mga kapitbahay natin. Damay na 0977-7000-915. Napakasama ninyong dalawa. Bakit naman kami? Kung makakasalubong ko kayo, tatampalin ko kayo ng matauhan kayo. Ang tanda nyo na, mga kirengkeng pa kayo. Grabe naman yun, Maring Kahit Dulce. sa ang anggulo mo tignan, Dulce, mali ang ginawa at ginagawa nyo ni Arthur. Sisirain nyo yung mga pamilya nyo pareho? Kasalanan po yan. Huwag na kayong mandamay pa. Oh. Ang taray, PBB Teens. Sabi ni Nida ng Pasay. Totoo. PBB Teens. Aray ka. Ang gay-gatay. Wow ha? Iwanan ng pamilya para sa high school crush? Kurutin ko kayo ng nail cutter. Hindi nyo ba naisip ang mga itinuro sa inyo sa GMRC? Nakakaloka, sabi ni Ken ng Tagig. Wag ka kasi matigas talaga yung si Thor. Sino? Si Thor. Sorry. Oo. Kahit malapit na mag-senior, tuwang-tuwa ka pa dahil ibang klaseng sarap ang pinalalasap sa'yo, Dulce. Oo nga, baka ibang talaga, nasa kondisyon si paring Arthur man eh. Ano bang ibig sabihin na nasa kondisyon pa? Ibig sabihin kalakasan pa. Grabe. Nakakatatlo pa. Walang mintis, ganun. Walang mintis, Mare. Wala. Nakaka-bullseye pa. Grabe naman. Naniwala ka naman sa Sana mangbobola. all. Naniwala ka naman agad. Mabuti pa tumigil ka na, maawa ka naman sa mga anak at asawa mo. Iwanan mo yung lalaki na yan, pareho kayo may pamilya. Maawa kayo sa mga pamilya ninyo. Sabi ni Maring Nemi ng Antipolo City. Magunos dili ka, Maring Dulce. At ikaw din, na yung boyfriend mo na si Arthur. Tigil nyo na yan kung kailan kayo nagkaedad tsaka kayo nababaliw sa sarap. Buti ka na babaliw, hindi na uulol eh. Kawawang diba? pamilya nyo pareho. Oo nga, Mare. Ikaw na hindi ka pa nakapag-decide, pero si Arthur, desidido na. Desidido na. Grabe, no? Ayaw mo lang yung damuho na yan. Pero ikaw, Mare, teka lang. Kami ang nag-aalala sa iyo, Mare, kasi sabi mo nga sa iyong text, 27 years na kayong mag-asawa ng mister mo. Tingnan mo, yung pagpapalit mo sa high school crush. Mhm. Wow! Yung ano mo lang, ano ba tawag? Reunion din. Palagayan ng chorva. Nag-reunion lang kayo. Kung kami lang kapitbahay mo, hindi ka na namin sana pinasama. Pinigilan ka sana namin umattend ng Christmas party / reunion nyo. Sana hindi ka na namin sinama sa GC. Oo, ganyan ka pala. Makalat ka palang Masyado babae. ka pala, mapagbigay ka pala. Nakita mo lang yung high school crush mo. Oo. Pero alam mo, Maring Dulce, huwag tayong tumanda pa urong. Diba? Pag nagkakaedad tayo, dapat mas nagmamature tayo. Hindi tayo tumatandang pa urong. Yung decision mo na yan, na makipaghiwalay sa asawa mo, parang hindi naman mature decision. Tsaka sa edad mo, isasayangin mo lahat ng iyong alam mo yun, yung inyong binuong pamilya at haba ng pagsasama ng mister mo dahil lang sa ibang klaseng sarap na binibigay sa'yo na, alam mo, nagtataksil ka rin. Ikaw mismo aminado ka na. Nagtataksil ka eh. May asawa ka na. Bumoyfriend ka pa. Taray mo dyan. Sino ka dyan? Ha? Diba? May asawa ka na, bumoyfriend ka pa. Ganda mo. Oo. Ang Hindi pwede. dito pare, dapat hindi mo ipagpalit yung pamilya mo kasi sa edad mong yan dapat Sabi mo nga, Mare, sa edad mong yan nag-enjoy ka na lang tumatanda ng paurong yung Mare. Sa edad mong yan dapat stable ka na, Ganun na di nga, ba? Mare. Maayos na yung lagay ng pamilya mo. Kung meron kayong problema, inaayos nyo yan. Malalaki na ang anak mo, di ba, Dulce? Ano naman ngayon kung sa performance talo yung asawa mo, yung mister mo, di ba? Bakit yun lang ba ang doon ba nasusukat ng pagmamahal? Grabe ka naman, huwag kang ganyan, Maring Dulce. Dapat ang panghawakan mo yung mga pinagdaanan ninyo ng asawa mo sa buhay. 27 years na kayong
mag-asawa tapos yan dahil lang dyan kay batchmate mo tapos boyfriend mo na ngayon Isipin mo yung sasayangin mo. Yung mga pagsubok na nalampasan ninyo ng asawa mo nang magkasama. Kasama mo ba yung crush mo na yan? Ay, Hindi, naku, di ba? Yun pa sasabuyan lang. kita ng asin. Huwag ka mag-isip kang mabuti. Huwag ka magpadalos-dalos ng desisyon, Mare. Naman ha? palaman. Yung si yung crush mo, parang padalos-dalos ng desisyon yan si Arthur. Ayaw mo siya magpadalos hanggang madulas siya. Siguro Basta ikaw, Siguro si Arthur hindi masaya sa pamilya niya, kaya ganyan. malamang ganun, Mare. Oh, kung ikaw maayos naman ang pamilya mo, huwag mong sirain. Ha? Hayaan mo si Arthur na sumira ng pamilya niya. Mukhang di siya masaya. Huwag ka na Nagdadamay makipagkita pa. pa. Oo. Baka masurot kayo ulit. Baka mawakwak yung damit mo. Ito na. Alamin natin na dahil mukhang ito sa ating pangalawang live drama ngayon. May ang kwento kapitbahay? ni Jordan. Oo. Marikoy at Parikoy, magandang umaga po mga Lods. Fan na fan niyo po akong dalawa sa umaga. Hindi lang po ako madalas mag-text at mag-react sa mga istorya ninyo pero silent listener at supporter niyo po ako. Kaya naman naglakas loob na rin po akong ibahagi dito ang pinagdadaanan ko. Probinsyano po ako pero isa po akong waiter sa isang restaurant malapit lang po dito sa tinutuluyan ko sa Maynila. Mag-iisang taon pa lang po ako dito sa Manila kaya naman wala akong masyadong kilala. Trabaho, apartment, trabaho lang talaga ang buhay ko dito. Hanggang sa nakilala ko po si Lizelle. Naging malapit kami kasi madalas siya sa restaurant na pinapasukan ko. Mare at pare, may asawang tao si Lizelle. Uy, teka. Pero hindi naging hadlang yon para magkaroon kami ng lihim na relasyon. Agoy! Opo, pumayag po akong maging kabit ni Ma'am Lizelle. 3 buwan na rin kami at sa maniwala kayo o sa hindi, masaya ako sa relasyon naming dalawa kahit pa alam kong pangalawa lang ako sa buhay niya. Naniniwala naman kami. Mare at pare, mahal na mahal ko si Lizelle. Kaya naman masayang masaya ako nang malaman kong gusto niyang buntisin ko na siya. Grabe naman yan. Kaya lang Makirena at Macho Bibo, mali pala ako sa inaakala ko. Bakit? Akala ko gusto niya talagang magkaanak na kami. Ayun pala, gagamitin niya lang ako para sa kanyang mga pinaplano. At mga kapitbahay, ang plano ay... Wait lang. Buntisin mo ako. Mr. DJ? Yan nga, Mr. DJ. Pasok. Agoy. Babae. Agoy. Lisel. Mahal ko. Jordan, my love. Lisel. Mahal mo. Mahal ko. Gusto kong salubungin natin ang pagdaloy ng ligayang dala-dala ko ngayong umaga. Oo, Jordan. Jordan, my love. Sige lang. Sige lang. Sige lang. Buntisin mo ako. Ha? Agoy, sigurado ka? Oo. Gusto mo talaga? Oo nga. Sige na. Sige lang. Buntisin mo ako. A few moments later. Ay, Agoy. Lisel, mahal ko. Ano, nag-enjoy ka ba? Obvious ba? Hindi mo na ako tatayo. Nantanggulay ang pechay. Salamat, my love, at pinagbigyan mo ko sa gusto ko. Walang anuman, mahal ko. Pero, bakit naman biglang gusto mong buntisin talaga kita? Nakakapagtaka naman. Kasi, ang totoo niyan, my love, Mm. matagal na namin gusto magkaanak ng asawa ko. Hindi lang talaga kami makabuo, kaya naisip ko, malay mo, sa'yo makabuo kami. Ano? Oo. Ano sabi mo? Wag ka namang mag-alala, Jordan, Ang my bihira ka naman. love. Hindi ko naman ipipilit na panagutan mo ako. Ayos lang ako na hindi mo siya kilalaning anak. Don't worry, akong bahala bumuhay sa bata, okay? Ano bang sinasabi mo dyan, mahal ko? Masaya nga ako kasi nga, sabi mo gusto mong buntisin kita. Oo. Kaya akala ko gusto mo talagang magkaanak tayo. Yung pala iba ang plano mo. Ha? Jordan, alam mo naman 'di ba sa umpisa pa lang na may asawa ako. Pumayag ka naman na maging kabit ko lang, 'di ba? So ibig sabihin wala lang 'to. Walang seryosohan. Wala lang? Wala lang? Oo. Ha?
Sa'yo wala lang to? Hindi ka seryoso? Akala ko ba mahal mo ako? Tapos ngayon, gagamitin mo lang pala ako? Ano to? Shh, Jordan. Sorry na. Huwag ka naman sumigaw. Huwag ka sumigaw, please. Ha? Hindi! Hindi ako papayag, Lisel. Hindi ako papayag sa gusto mong mangyari. Ano? Kapag nabuo yan, pananagutan ko yung batang yan. Dahil anak ko yan. Ay. Anak natin yan. Yan. Ayan na nga. Ay, Natuloy ba? ginamit ang butso ko eh. Ang gagata niya! Grabe! Si Jordan! Ikaw talaga, Jordan. Si Jordan po ay willing panagutan ko sa kasakaling mabuntis si Lizel. Kaso si Lizel, Ibang plano gustong pala. ipaako sa asawa niya kahit di naman sa asawa niya. Ang galing ni Lizel. Galing. Best player of the conference. Yes. Best in planning. Bongga ng plano mong yan, Lizel. Grabe naman yun. Ayan, Pero ikaw give na give, no? Si kaya, Jordan. Ito nga, mukhang ngayon, hindi mapigilan ni Jordan ang emosyon niya. Nagagalit siya. Oo. Nagagalit siya. Dahil ang plano niya pag nabuntis si Lisel, anak talaga nila yan. Pananagutan niya. Pero mukhang gagamitin lang siya. Ginamit. Para sa ibang plano ng kanyang Ba't pala ang title, Ginamit na Butso ko? Yun dapat ang title. Ginamit na mo siya. Ayan naman natin si Jordan. 0977 7,915. It's Damayan time. Ano ba kalaman sa butso ko'y kotoy? Squad? Akala mo mahal ka talaga, Jordan. Kasi my love, mahal ko ang tawagan ninyo. Pero bakit naman ganun ang plano? Mukhang si paring Jordan tuloy, di ba parang iniisip niya tuloy, ano ba tong nangyayari sa atin? Mukhang ginagamit mo lang ako para yung mga plano mo sa inyong dalawa ng asawa mo. Oo. Tapos pagka natupad, ano na ngayon, nga. Hindi ka mabuntis ng asawa mo, Lizel? Di kamusta naman pagka natupad nga, mabuntis mo yan si Lizel, Mm. nagbunga yung pagmamahalan ninyo, yung inyong pagdu. Do it! Let's do it! Diba? Anong nangyari? Ay nako, Siyempre masakit din naman sa part niya na Yes. ganyan ang gagawin Lalo pa sa'yo kung ni mahal Lizel. mo. Meron kang in-invest na emotion Oo. at feelings. Yan ang mahirap, pare. Tabi, Jordan ako na lang. Sino yan? Sabi ni Jacob, ay nagpresenta si Jacob, wala na. Naitusok na ang espada ni Panday. Lumabas yung dila ni Jordan nung 3 points. Aray ko! Hinihika ako sa inyo. Kung ayaw mo Jordan, edi ako na lang. Ako si Lebron. Gusto nga ni Jordan na panagutan. Ayaw lang ni Lizel kasi nga ipapaako sa asawa niya. Yun na nga. Yun na mahirap dito sa sitwasyon ni paring Jordan. Sabi ni Tonton, si Tonton ng Taytay, ang sabi niya, paring Jordan, sobrang sakit naman yan para sa'yo kasi gusto mo magkaanak kayo. Mm-mm. Pero ginagamit ka lang ni Lizel. Pagdasal mo na lang na sana walang mabuo para hindi ka masaktan ng todo. Tapos makipaghiwalay ka na kasi kabit ka. Nako, paano na lang pagka lumabas yung bata at nalaman ng asawa ni Lizel na, di ba, makikita mo naman yan, Mare, paano kung nagmana sa iyo ang itsura ng bata? Oo, makikita kung sino kamukha. Agoy, ang lakadiha. Jordan, pag kamukha mo, panagutan mo. Pero pag kamukha ni Lizel, dead man na. Jules Felizardo ng Renatos Place Private Resort and Events. Ay, kabog. Bakit ganito? Yung anak natin, kamukha ni Jordan. Sino ba Jordan yan? Klaxon ba? Astig sa sports. Astig ang mutya ko. Ay, squaw. Ang sabi naman dito ni Maring Nemi, ang sabi niya, paring Jordan. Paring Jordan, makinig ka yan, Paring Jordan, alam ko mahal mo si Lizel. Wow, magulang na magulang ka dyan, ha? Alam ko mahal mo si Lizel. Pero hindi mo deserve ang ganyang uri ng babae na manggagamit. Agoy. Pero totoo, masakit man pero totoo, ginamit ka lang. At hindi ka tunay na mahal.
masakit man pero kailangan mo tanggapin ang katotohanan. Napakahirap ng sitwasyon mo, paring Jordan, ano? Oo. At kami ang nag-aalala sa'yo. Dapat hindi naman ganyan ang kinasasadlakan mong pumayag ka rin kasi, pumayag ka rin Jordan, naman, eh. Ikaw din naman kasi ang pumayag na magkaroon kayo ng relasyon ni Lizelle. Oo. Tapos ganyan na iba ang mga plano niya sa buhay. O sino nga ba ang lalabas na kawawa sa bandang huli dito? Bandang huli, pare, pipiliin pa rin ni Lizelle ang asawa niya. Yan Sigurado ang ako dyan. Kaya malungkot at masalimuot. wala kang mahabol dyan. Kahit magkaanak kayo, yung asawa niya pa rin ang pipiliin niya at hindi ikaw. Kaya nga, Mare. Pagdasal Paring mo na Jordan. walang mabuo. Nako. Kasi pag may nabuo, bulls ay 3 At, points. Goodbye, Jordan. Kasi parang feeling ko ganun ang plano, pare. Pag nabuntis siya, bye-bye Jordan. Focus na kami dito ng asawa ko. Ganun. Kaya nga. Kakalimutan na siya. KK. Porke hindi sila na makabuo ng asawa niyang si Jabar. Kung gano'n na lang din, sana nagpabayad ka na lang, hindi ba? Kung ginamit ka lang din. Sana nagpabayad ka na lang. Grabe. Ay, naku, Ginawa pare. kang baby maker. Never